Ang pagputi ng buhok bago umabot sa edad na 30 ay maaaring lingid sa kaalaman ng marami. Kadalasang iniisip ng iba na sa mismong buhok nagsisimula ang problema. Ngunit ayon sa mga pag-aaral sa dermatology, ang tunay na proseso ay nagsisimula ng mas malalim sa loob ng ugat ng buhok. Sa loob ng bawat hair follicle ay may mga espesyal na selula na gumagawa ng pigment na tinatawag na melanocytes. Ang mga selyulang ito ang gumagawa ng melanin, ang natural na pigment na nagbibigay ng kulay sa ating buhok. Kapag humina o tumigil ang paggawa ng melanin ng mga melanocytes, ang bagong tubo ng buhok ay nagiging walang kulay. Ang kondisyong ito ay tinatawag na premature graying o maagang pagputi ng buhok. Ayon sa mga review sa dermatology na inilathala sa International Journal of Trichology, ang kulay ng buhok ay nakadepende sa produksyon ng melanin sa loob ng hair follicle. Nagkakaiba ang definisyon ng premature graying sa bawat populasyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Asia at Europe na ang pagputi ng buhok bago ang edad na 25 sa mga Asian, at bago ang edad na 30 sa mga African, ay itinuturing na maaga. Isa sa pinakamahalagang salik na nauugnay sa maagang pagputi ng buhok ay ang tinatawag na oxidative stress. Ito ay nangyayari kapag dumarami ang mga hindi matatag na molecules na tinatawag na reactive oxygen species sa katawan, na unti-unting sumisira sa mga selula. Ayon sa mga pag-aaral mula sa US National Library of Medicine at National Institutes of Health, ang mga melanocytes sa hair follicles ay sensitibo sa ganitong uri ng pinsala. Sa paglipas ng panahon, humihina ang mga selyulang gumagawa ng pigment, at bumababa ang produksyon ng melanin. Habang bumabagal ang produksyon ng melanin, unti-unting nawawala ang natural na kulay ng buhok. Ayon din sa mga mananaliksik mula sa All India Institute of Medical Sciences, ang mga taong may maagang pagputi ng buhok ay kadalasang may mas mataas na oxidative stress, at mas mababang depensa laban dito sa katawan. Gayunpaman, hindi lamang oxidative stress ang dahilan. Malaki rin ang papel ng genetics. Ayon sa mga clinical dermatology studies, ang family history ay isa sa pinakamalakas na palatandaan kung kailan magsisimulang pumuti ang buhok. Kung may ganitong kondisyon sa inyong pamilya, mas mataas ang posibilidad na maranasan ito ng mas maaga. Bukod dito, may kinalaman din ang nutrisyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kakulangan sa bitamina B12, iron, at copper ay maaaring may ugnay sa maagang pagputi ng buhok. Ang mga nutrients na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng aktibidad ng melanocytes. Kapag kulang ang mga ito, maaaring humina ang paggawa ng pigment. May epekto rin ng lifestyle. Ang paninigarilyo, ayon sa mga pag-aaral, ay nagpapataas ng oxidative stress, at may kaugnayan sa mas maagang pagputi ng buhok. Ang matagal na stress at environmental exposure ay maaari ring makasira sa mga selula sa paglipas ng panahon. Dahil dito, pinag-aaralan din ng mga siyentipiko ang epekto ng mga antioxidant. Halimbawa, ang amla o Indian gooseberry ay mayaman sa vitamin C at polyphenols na tumutulong labanan ang oxidative stress. Ang curry leaves ay naglalaman ng compounds na tumutulong sa proteksyon ng mga selula. Ang coconut oil naman ay napatunayang nakakatulong sa pagpigil ng protein loss sa buhok. Ang fenugreek seeds ay mayaman sa protina, iron, at iba pang sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng buhok. Ngunit may mahalagang paalala ang mga eksperto. Bagamat makakatulong ang mga natural na sangkap sa kalusugan ng anit, hindi nito kayang ibalik ang kulay ng buhok kapag tumigil na ang paggawa ng melanin. Sa karamihan ng kaso, ang puting buhok ay permanente na. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa rin ng mga siyentipiko ang melanocyte stem cells upang malaman kung posible itong maibalik sa hinaharap. Isa pang mahalagang salik ay ang bitamina B12. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas karaniwan ang kakulangan nito sa mga taong maagang pumuputi ang buhok. Dahil nagsisimula ang kulay ng buhok sa loob ng follicle, mahalaga ang tamang nutrisyon upang maprotektahan ang mga selyulang gumagawa ng pigment. Ang copper at iron ay mahalaga rin sa paggawa ng melanin. Halimbawa, ang copper ay tumutulong sa pag-activate ng enzyme na tyrosinase, na mahalaga sa proseso ng melanin production. Ang mga pagkain tulad ng black sesame seeds ay natural na mayaman sa mga mineral na ito. Bagamat hindi nito kayang ibalik ang puting buhok,
Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng kalusugan ng hair follicle sa paglipas ng panahon. Sa kabuuan, ang maagang pagputi ng buhok ay resulta ng kombinasyon ng genetics, oxidative stress, at nutrisyon. Ang kulay ng buhok ay hindi nagsisimula sa labas. Ito ay nagsisimula sa loob ng follicle, at ang pag-unawa sa prosesong ito, ang susi upang mapanatiling malusog ang buhok habang tayo ay tumatanda.